Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin na ngayong araw, October 25, 2025. Umiral nga po ngayon sa ating bansa itong shear line na nakakaapekto nga po yan sa extreme northern Luzon. Habang yung easterlies naman, apektado po niyan ang parte ng Bicol region at yung ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone, apektado po niyan ang Mindanao, Visayas, Palawan at kasama rin po dito ang Metro Manila. Asahan nga po natin may mga tsansa po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan at yung tinatawag nating isolated rain shower. Ito po yung mga mahihina, yung mga pag-ambon na paminsan-minsan merong biglaang pagbuhos ng malalakas na pagulan. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron nga po tayong posibleng imo-monitor na sama ng panahon o posibleng low pressure area o bagyo pagpasok nga po ng November. Sa ngayon nga po, mananatili pong maayos at maganda naman ang lagay ng panahon ng halos malaking bahagi ng ating bansa, maliban lamang nga po dito sa may western section ng Visayas dahil nga po sa posibilidad ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Ganoon din po dito sa may parte ng Aurora at ng Impanta, Quezon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast by October 26, so expected pa rin po natin mataas ang tsansa ng pagulan sa may parte ng eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng October 27, mataas po ang posibilidad ng pag-ulan sa may parte ng Palawan, ganoon din po sa may parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng October 28, so asahan pa rin po natin, shear line magpapaulan sa parte po yan ng extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng October 29, magiging maayos at maganda pa rin naman po ang ating lagay ng panahon. At pagdating po ng October 30, asahan po natin na meron pa rin po tayong shear line at itong ITCZ. Pagdating naman po ng October 31, asahan nga po natin na medyo mataas ang tsansa na magkakaroon tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. At pagdating naman po ng unang araw ng November, asahan natin magkakaroon ng possible low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 2, yung low pressure area, sa labas pa rin po yan ng ating bansa habang lumalakas naman itong northeast monsoon o yung ating amihan at yung shear line, makaka-apekto po yan sa parte ng northern Luzon. Pagdating naman po ng November 3, asahan nga po natin patuloy pang lalakas yung northeast monsoon at magiging maulan sa parte nga po ng northern Luzon at eastern section ng northern and central Luzon dahil nga po sa shear line. Habang yung low pressure area naman na ating minomonitor ay nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 4, papasok na nga po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy pa rin pong lalakas itong northeast monsoon. Pagdating naman po ng November 5, angat nga po yung magkakaroon tayo, possible magkakaroon ng panibagong low pressure area dito sa may eastern section ng Aurora dahil nga po yan, kung mapapansin natin, dahil po yan sa pagbabanggaan ng northeast monsoon at ng easterlies at yung isang low pressure area pa nga na nasa labas ng ating bansa, kung mapapansin natin ay ito po ay nabuo rin dahil po sa ITCZ. Pagdating naman po ng November 6, ito na nga po yung low pressure area, possible nga po mag-develop po siya pero mababa ang tsansa na mag-develop po siya bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng November 7 rather, magpapaulan nga po yung shear line at itong sama ng panahon yung low pressure area sa may parte ng Bicol region
ilang bahagi ng Visayas at ng Palawan, habang yung isa pang sama ng panahon ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Iba yung pag-iingat at paghahanda nga po dito sa ating mga kababayan. Kung makikita nyo nga po sa parte ng Bicol Region, sa may Romblon, ay magiging posibleng malalakas na pagulan at posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.